Mga tropa kids, ito, continue lang to, tuloy-tuloy to kasi hanggang break time ako para may pang-upload ako. Kaya ano naman to kay Banat Bagsikulit. Ito, tunay halo-halo. Ganda na. Pwede nang tirahin. Oy, Banat Bagsik. Ano? Hindi ko na mapanoorin yung video mo. Abala. Ano lang kita, uutain na lang kita. Kumbaga sa uulutin na lang kita. Ngayon, ano yung issue mo sa amin ni Reyna? Yung CCTV sa akin naka-install. Ay, balot bagsik. Tirador ng fake news. Ano man kinalaman mo dun? Ha? May alam ka ba tungkol doon? Oh, ito, Cell TV. Total, kayo ngayon ang nakasalang. Taka si Kanor. Oh, total, kayo naman ang nakasala ngayon. Kayo sumasagot sa amin. Pero ito si Kanor, walang kakwenta-kwenta kasi to eh. Ano yan eh? Tirador din ng ano yan eh. Tsaka wala na kami dapat putunayan. Ito, tapatin ko na kayo mga tropa kits ha. Itong laban natin na to, ano na lang to, mababaw na. Ang magiging laban natin ngayon, balahura kontra balahura. Ngayon dahil mga balahura yung kalingap na yan, babalahurain lang tayo niyan. Kasi wala naman silang ibabatong issue na sa atin, puro pambabalahura lang. Alam niyo mo kung bakit? Inggit na lang yung mga yan eh. Prinsipyo na lang nila ang nasagi natin. Kaya kumbaga sa ano, yan eh, ano na yan yung wala tayong dapat patunayan sa kanila. Kasi, kahit na anong paliwanag natin dyan, hindi makikinig yan mga yan. Babalahurain tayo at babalahurain yan. Hahanapan na at hahanapan tayo ng issue niyan para tayo ay buwisitin lang. Kaya ngayon, yun ang gagawin natin. Sila ngayon ang bubuwisitin natin. Bakit kamo? Wala naman tayong dapat patunayan sa kanila eh. Ano pang papatunayan natin sa kanila? Si Reyna, napabahayan na natin. Maayos ang kalagayan doon. Hindi na tayo gagastos pa ng malaki. Ang gagastos lang natin, allowance na lang. Yung sa pag-aaral lang. Yung sa pag-aaral naman, may pera naman kay Kalinga Prab. Di kunin natin. Pag hindi binigay, tayo magpalaki ng issue. Palalaki natin ng issue. Banatan natin sila ng binatan tungkol dyan. Kasi nakablog naman yan. At saka si Miss yan, may resibo daw siya. Na yung pinadala ng pera na nasa ATM ni Kalinga Prab ngayon na galing kay Vincent Calyada, eh, katunayan na hindi nagagalaw yun kasi alam ni Miss yan na silang sumuporta dun sa pag-aaral ni Reyna ng isang taon. Kaya yung pera na yun, hindi nagalaw yun. Para sa pag-aaral talaga yun. At yun ang hahabulin natin. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, wala tayong dapat patunayan sa kanila, kaya hindi na natin kailangang manggalaiti pa na ipagtanggol si Reyna kasi si Reyna ay napatunayan natin sa kanila, sa kalingap na si Reyna ay maayos ng bahay, may sariling bahay na. Kumpleto na, may kuryente, may tubig, may wifi, may CCTV, at maraming nagbibigay ng allowance. At si Reyna nag-aaral na, tinututoran, nakakapanood sa TV, nakakapagbasa-basa. Kaya wala tayong dapat patunayan sa mga kalingap na yan. Kaya hindi na tayo dapat pa na mag-isipan ng kung ano-ano pang ireribat sa kanila. Ang reribatan na lang natin sa kanila, yung mga fake news nila, yung mga pantiran nila sa atin. Kaya hindi natin sila pwedeng paliwanagan pa. Kaya tayo, Ma'am LMG, Miss Yen, Ma'am Rowena, tayo ang dapat mang-asar sa kanila. Hindi tayo ang dapat nilang asarin. Kasi tayo, may napatunayan na tayo. O nga kalingap, ganito. Hindi kayo matigil, saka ako sasabi ng wakwak. O ito ngayon. Ito, sampal sa inyo. Gusto mo, sampalin ko kayo ng ano, literal na sampal. Ito,
Ah, gagawin na namin kayong katatawanan ngayon. Hindi na kami manggagalaiti ngayon. Hindi na kami manggagalaiti sa pagpapaliwanag sa inyo o sa pagtatanggol namin kay Reyna kasi wala na kaming dapat patunayan kasi nagawa na namin lahat ang dapat namin gawin. Yun nga, may bahay na si Reyna. Ngayon, kumbaga sa anong gagawin namin yun? Aaralin na lang, bibigyan ng allowance. Eh, dami kaya namin sponsor na pwedeng gumawa niyan. Hmm. Dahil nakikita naman resulta, maganda. Tapos si Reyna, oh. Pa-drawing-drawing, kulay-kulay, pabasa-basa, sulat. Oh, yun na lang ang ano namin. Yung sakit na lang niya ang tututukan namin. Pero yung sa pangkabuhayan niya, stable na yan, bata na yan, stable na yan. Kaya itong mga, ang gagawin lang natin, Miss Yen, Ma'am LMG, Ma'am Rowin, ipagtanggol lang sa tsaka tayong mga followers ni Reyna, mga supporters ni Reyna. Ang gagawin lang natin, mang-asar na lang din sa kanila. Yung pang-asar nila sa atin, yung atake nila sa atin, babalikan lang natin ng pang-asar yung mga yan. Kaya hindi hindi tayo dapat manggalaiti pa. Kaya umanda yung mga kalingap na yan. Dahil sila ngayon ang hahabulin natin. Sila ngayon ang problema sa atin. At ito, yung sabi ko sampal sa inyo. Inaakusahan nyo kami, mga wakwak. Si ano nga, in-interview ng Carabao kasi si Sasa magiging kalingap na yata, in-interview na eh. Kanina napanood ko eh. At galing daw sa mga wakwak. Pero hindi niya inamin na wakwak din siya. Ewan ko dito kay Sasa. Nagturo ng wakwak. Eh, kasama siya dun eh. Iniligtas yung sarili. Mga wakwak daw, sumama rin sa wakwak. Eh di wakwak din siya. Anak ng wedding na to si Hasa. Palusot pa. O ngayon, magiging ano siya. O ngayon, ito ang sampal sa inyo, mga kalingap kayo. Sinasabi niyo wakwak kami. O sige na, wakwak na kung wakwak. Eh mga tatanga-tanga kasi kayo. Kung hindi ba naman kayo tatanga-tanga, mga tutulog-tulog, mawawakwakan ba kayo? Pero hindi yun ang tunay na layunin na kaya sabi niyo wakwak. Ang tunay na layunin ng mga sponsors ni Reyna ay makuha talaga si Reyna sa inyo kasi nagmumukhang kawawa yung bata. Yung mga angel na wala namang pakinabang dyan sa inyo, na hindi naman viral, wala nga views. Eh, dinadala nyo sa Baguio, tinatravel nyo, tapos si Reyna hanggang Bagasbas lang. Tapos, eto, nagtatapat pa yung bata. Na, kaya pala, si Reyna hindi maisama-sama sa mga ganyan lakaran. Kahit binibigyan ng sponsor ng pera. Ni Nenenok naman pala ng kasama, ni Roda. Oh. At ikaw, Roda, huwag ka nang magmalinis. At pwede ko nang sabihing nagneneno ka ng pera ni Reyna dahil si Reyna na mismong nagsalita. Kaya pagtataka ko, libo-libo ang pera ni Reyna. Tapos nasa bag, tagpa 500. Ano kaya yun? Kailan nag-abot si Kalinga Prab ng 500 peso bill dyan? Pansin ko kaya yun, nung kumain sila sa ano, gusto nga ni Reyna siya magbayad kasi maraming pera yung laman. Nung buksan ng bag ni Reyna, tagpa 500. Para magmukhang marami, ginawang barya. Kayo mga sponsor, tapatin nyo nga ako. Kailan kayo nagbigay nyo kay Reyna ng tagpa 500 peso bill? Di ba ang binibigay nyo dyan, tigwa 1,000 bills? Oh. Tapos pagdating kay Reyna, marami lang tingnan, pero tigpa 500. Pero ang pera ni Reyna, kalinaw-linaw na nililibuhin. Oh. Tapos nagtapat yung bata. Alam mo kasi si Reyna, ito, pagtapat ko sa inyo si Reyna, napansin ko yung bata na yan eh. Kasi meron kaming kapitbahay na ganyan. Slow din siya. Si Taktak, si ano, katapat mismo ng bahay namin. Slow siya, mahina siya. Hanggang ngayon hindi makatapos ng grade 1 eh. Sa SPED siya nag-aaral eh. Pero ano siya, yung normal siya, pero yung isip nga niya iba.
Pero hindi ko alam kung ano sakit niyan eh. Iyang bata na yan, napakahina niyan, ng kapitbahay ko. Pero pagdating sa pera, hindi magugulangan, hindi maloloko. Nagpapataya nga ng ending yan, siya pa ng loloko eh. Biruin mo, pagdating ng singil sa ending, tapos pagdating na naglaro na yung basketball, walang tumatama kahit isa. Kahit may tumama, wala raw. Punitin niya kagad yung tapon. Tapos pag nagsabi, tumama? Ewan ko, basta walang tumama. Pero nasa kanya. Paggulang sa pera, iyang si Reyna, kaya ako naman nabanggit yung kapitbahay ko. Napansin ko kasi yung si Reyna. Ano siya? Pag may pera siya, nagbibilang yan. Tapos tinatago niya, tinatabi niya. Alam niya yung pera niya eh. Ano yan sa pera? Marunong sa pera siya, Reyna. Marunong yan. Nakita ko nga nung minsan doon, nasa kwarto siya. Tapos inaano niya yung pera niya. Binibilang-bilang niya. Tingnan niya. Tapos lalagay sa bag. Baka naman sabihin, banat bagsik eh. Titirahin ka naman yung pera. Hindi, kinento ko lang. Lagay sa bag niya. Maano yan. Marunong sa pera si Reyna. Alam niya pera niya. Masinop siya, yon. Masinop sa pera. Inaayos niya, binibilang niya, tapos inaayos niya. Parang tinatanda, parang mahal niya yung pera. Parang may pag-ano siya sa pera, may pagsisinop sa pera niya. Tapos lagay niya sa bag niya. Yan. Napansin ko yun. Maano sa pera si Reyna. Kaya siguro totoo yung sinasabi. Eto, siguro lang ha. Kasi sabi nga ni Miss Yen na nai-stress yung bata. Kasi alam ni Reyna na may pera siya eh. Pag natulog siya, kinabukasan yung pera niya, konti na lang. Kaya nai-stress yung bata. Kaya siguro, hindi ko, nati-trigger. Ikaw ba naman alam mo yung pera mo, nilagay mo sa bag mo? Pagkatapos, libo-libo. Tapos kinabukasan, pagtingin mo, iba na kulay, tigpa 500 ka. Nabawasan na. Ayun, yun. Ibig kong ipaiwatig doon. Nga si Reyna masinop sa pera. Kita ko mismo eh. Sa kwarto niya eh. Pero hindi ko binobosuhan niya na. Kita namin doon. Sabi nga nandun si Ma'am Rowie Name. Sabi ni Ma'am Rowie Name, Reyna, yung pera mo, itabi mo muna. Sinabihan siya ng ganon. Hindi ko ninenok yun. Na pinagmamastan ko lang. Hindi ko binobosuhan. Hindi ko tinitingnan yung pera nun. Ang pinagmamasdan ko kung ano yung ginagawa niya sa pera. At nakita ko nga masinop sa pera. At yun siguro kaya nai-stress siya kay Roda. Tama si si Miss Yen na pag natulog si Reyna sa gabi, pagising niya sa umaga, yung pera niya, iba na itsura. Iba na kulay. Tapos, yun. Ikaw Roda ha. Kala mo ha, hindi magsusong yung bata ha. Kala mo, walang isip yung bata. Ikaw ha, ninenenok mo yung pera ng Reyna. Ayun, nagtapat yung bata. At yun nga nakita ko nga, napansin ko talaga mga tropa kids. Marunong sa pera si Reyna. At pati sa gamit, marunong. Kita mo, pag nag-drawing siya, pag nag-color, pagkatapos siyang gamitin yung crayons, balik niya, tapos kuha na naman siya bago. Masinop yan, Nagaling yung bata na yan, hindi yung pakalat-kalat ang niya, hindi. Tapos tiklop. Alam niya kung paano ayusin, kaya masinop yan si Reyna, marunong yan. Kaya sa pera, masinop din yan. Kaya nai-stress kay Roda kasi, pero mo natulog siya nung gabi, siguro binilang-bilang ng bata yung pera, tinandaan ng kulay, alam niya kung ano itsura ng pera niya. Tapos pagising niya sa umaga, iba na kulay, tapos iba na itsura. Siguro pati yung pwesto, iba na. Kaya siguro na-stress. Bye-bye.